Kasaysayan ng wikang pambansa. Sa panahon ng katutubo o bago dumating ang mga Kastila, meron tayong tinatawag na alibata o baybayin. Ito ay isang matandang alpabeto. Ito ay may 17 na titik, 3 patinig at 14 ang panahon ng Kastila. Sa pagdating ng mga Kastila sa ating lupain, nag-aral ng katutubong wika ang mga Kastila dahil hindi ito pinapayagan ng hari ng Espanya. Subalit, napagtanto din nila na hindi sapat ang pag-aaral ng wikain sa pagturo. Nag-utos ang hari ng Espanya na ang mga ito ay magturo din ng wikang Kastila sa mga katutubo. Noong 1550, naglabas ng kautusan ang Espanya na nagsabi hanggat maaari dapat magtatag ng mga paaralan para sa pagturo ng wikang Kastila sa mga Indio. Ngunit hindi rin naman ito na isang katuparan. Noong 1581, nailimbag ang RTY Diccionario de Tagala. At noong 1850, nabuo ang diksyonaryo sa wikang Cebuano. Takta sa ilang patakaran kaugnay sa wikang Kastila. Mula baybayin, napalitan ng alpabetong Romano. Espanyol ang opisyal na wika at ito rin ang wikang panturo. At monolingual ang sitwasyong pangwika sa Pilipinas sa panahong ito. Abecedaryo ang tawag sa politikang Romano o alpabeto ng Romano. Sa panahon ng propaganda, sa panahong ito ay may maraming Pilipino ang naging matindi ang damdaming makabayan o nasyonalismo. Sa panahon naman ng Amerikano ay may 2 wika ang ginagamit ng mga bagong mananakop sa mga kautusan at proklamasyon. Ingles at Espanyol. Napalitan ng Ingles ang Espanyol bilang wikang opisyal. Ang kauna-unahang guro ng mga Pilipino sa panahong ito ay tinatawag silang Thomasite sa wikang Ingles dahil ito ang naging wikang panturo. Ito batay sa rekomendasyon ng Komisyong Schurman noong Marso 4, 1899. Sa Marso 24, 1934, pinagtibay ni Pangulong Franklin D. Roosevelt ng Estados Unidos ang Batas Tidings-McDuffie na nagtatadhana ng pagkakalooban ng kalayaan ng Pilipinas. Sa Pebrero 8, 1935, pinagtibay ng Pambansang Asambleya ng Konstitusyon ng Pilipinas na niraptipika ng sambayanan noong Mayo 14, 1935. Sa October 27, 1936, ipinahiwatig ni Pangulong Manuel Quezon ang kanyang plano na magtatag ng surian ng wikang pambansa. Sa Nobyembre 13, 1936, pinagtibay ng Kongreso ang Batas Commonwealth bilang 184 na magtatag sa unang surian ng wikang pambansa. Surian ng wikang pambansa, ito ang gagawa ng malawakang pag-aaral na Enero 12, 1937, hinira ng Pangulo ang mga kagawad ng surian, alinsunod sa Section 1, Batas Commonwealth 185. Noong Nobyembre 7, 1937, inilabas ng surian ang resolusyon na Tagalog ang gawing batayan na pambansang wika. Sa Rinlan, hanggang sa kasalukuyang Hulyo 4, 1946, nakabisa ang Batas Commonwealth bilang 570 na pinagtibay ng Pambansang Asembleya noong Hulyo 7, 1946 na nagproklama na ang wikang pambansa na tatawaging wikang pambansang Pilipino ay isa ng wikang opisyal. Noong panahon na pananakop ng mga Hapon, ito ay gintong panahon ng Tagalog. Tagalog ang ninanais na maging wikang pambansa. Sa pagdiriwang ng linggo o buwan ng wika, sa Marso 6, 1954, nilagdaan ni Pangulong Ramon Magsaysay ang proklamasyon bilang 1-2 para sa pagdiriwang ng linggo ng wikang pambansa mula Marso 29 hanggang Abril 4. Sa Setyembre 1955, sinusugan ng proklamasyon bilang 186 ang paglilipat sa pagdidiriwang ng linggo ng wika. Sa kasalukuyang panahon ni Corazon Aquino, noong February 2, 1987, pinagtibay ang bagong konstitusyon ng Pilipinas sa Artikulo 14, Section 6 to 7. Hulyo 1997, nilagdaan at ipinalabas ni Pangulong Fidel V.
Ramos ang programa bilang 1041 na nagtatakda na ang buwan ng Agosto ay taon-taon ay maging buwan ng wikang Pilipino.